paano nga ba tatalunin ni Luffy itong napakalakas na si Im Sama? Sa latest chapter nga ng manga finally na nakita na natin ang kakayanan ng possibly na final villain netong One Piece. Ang unang kakayanan nga na ipinakita netong si Im Sama kaya niyang mag-take over ng ibang katawan. Nakita nga natin ginawa niya yan sa katawan netong si Ganku. Tinake over nga niya ito na parang sarili niyang katawan mismo. Ngayon ang magiging tanong, kahit na sinong katawan ba kayang i-take over netong si Im Sama? Kumbaga kapag naisipan niyang i-take over yung katawan ni Nami, magagawa ba ito ni Imu? Bali ang tingin ko ang sagot dito hindi. Dahil obviously magiging overpower masyado itong si Imu kung kaya niya itong gawin. Kaya naman ay suspect na yung kaya lang i-take over ni Imu yung mga karakter na merong special na marka. During chapter 1140 nga nakita natin itong special na marka mula kay Summers. Nakalagay nga yan sa siko niya. Ngayon sa same chapter nga na to nabanggit ni Gillingham na yung may mga special na marka lang daw ang pwedeng makagamit ng teleportation sa pamamagitan ng Black Circle Stars. At since nakita naman natin na lahat ng mga Holy Knights nakakapag-teleport gamit itong mga Black Circle Stars, ang ibig sabihin lang neto lahat sila merong ganitong special na marka. Meaning makukonclude natin na itong mga karakter na merong marka ito lang yung saklaw ng powers ni Imu. Sila lang ang pwede niyang gawing vessel sa katawan niya. Kuya Eneru, di ba nagbibigay ng interest si Imu na gusto niyang makuha yung katawan ni Vivi? Possible bang ma-take over ni Imu yung katawan neto? Di ba wala naman siyang special na marka? Bale-base nga sa latest chapter nakita naman natin na merong kakaibang libro itong si Imu. At dahil nga sa libro na to nagawa niyang matransform itong sila Brogy at Dory. So obviously ito yung sagot sa tanong na to. Pwede ngang gawan ng marka ni Imu ang kahit na sino gamit itong libro na to. Possible nga na ito yung binabalak niya para kay Vivi. At pwede ring ito yung ginawa niya sa katawan ni Nefertari Lily. Anyway, ang ikalawang kakayanan nga na ipinamalas ni Imu itong kakabanggit ko lang na pagpapatransform niya sa isang individual gamit itong mahiwagang libro niya, which is ito nga yung ginawa niya kila Brogy at Dory. Bali dahil nga sa kakayanan na to nag-grant niya ng immortality at dagdag lakas itong dalawang giants na binigyan niya ng transformation. So side note nga nakikita kong gagamitin ni Imu itong kakayanan na to sa Final War, specifically sa mga Celestial Dragons. Dahil nga sa alam naman nating itong mga normal na Celestial Dragons literal na normal lang at hindi naman kayang makipagsabayan in battle, pwede ngang makita natin sila sa Final War na igagrant ni Imu ng pagtatransform into demon form. Nang sa ganun nga naman hindi lang sila magiging pawn in battle pagdating ng Final War. Makakatulong sila kahit papano sa side ng world government. Bale ang sumunod ngang kakayanan na ipinakita ni Imu syempre itong Conqueror Saki niya. During chapter 1122 nga nakita nating ni-release ni Emmet yung Conqueror Saki ni Joy Boy mula 800 years ago pa. At ang naging resulta nga neto napabagsak neto ang lahat ng Marines, including itong mga Vice Admirals. Pero kung mapapansin nyo guys sa side nga ng mga Giants ni isa sa mga kasamahan nila Brogy at Dory walang tumumba. At during naman sa recent chapter kung kailan ni-release naman ni Imu itong Conqueror Saki niya nakita nga nating merong tumumba sa mga kasamahan nila Brogy. Meaning mas malakas ng dihamak itong haki na nilabas ni Imu kesa sa haki na pinakawalan netong si Emmet. At kung totoo nga yung kinlim
team nila Brogy na mas malakas pa daw ang haki na nararamdaman nila kay Joy Boy kesa sa haki ni Shanks. Ang ibig sabihin nga confirm na currently itong si Imu ang may pinakamalakas na Conqueror's haki. So lilinawin ko lang guys ngayon mismo yung tinutukoy nating si Imu ang may pinakamalakas na Conqueror's haki. Syempre sa mga latter part ng kwento masosurpass din ito ni Luffy. At lastly na ipinakitang kakayanan ni Imu itong pagsasamon niya ng kakaibang mga armas mula sa mahiwagang libro niya. Nakakita nga tayo ng barel at espada na ginamit niyang pamputol ng braso ng isang giant. Base nga sa appearance ng mga armas na to mukhang may kakaiba nga sa mga ito na nababalot ng isang demonic aura. Anyway, ngayon mapunta na nga tayo sa katanungan na kung ganito kalakas itong si Imu, paano kaya siya matatalo? Syempre, ang unang obvious na sagot dito yung haki. Alam naman natin na kung sino ang merong mas malakas na haki, siya ang mas superior sa lahat. Meaning kung ma-improve man ni Luffy ang haki niya to the point na mauungusan neto yung haki ni Imu, pwedeng ito nga yung susi para matalo si Im-sama. Ang ikalawang sagot naman sa kung paano matatalo si Imu nakapaloob sa mahiwagang libro na ginagamit niya. Nakita nga natin sa latest chapter kung gaano ka-crucial itong librong ginagamit niya. Ito nga yung nakapagpalabas ng armas na ginamit niya at ito rin ang may kagagawan sa spell kung bakit nag-transform itong sila Brogy at Dory into demon. At dahil dito pwede nga nating masabi na isa rin sa susi ng lakas ni Imu itong mahiwagang libro niya. Kaya naman mapapaisip nga tayo ngayon na kung masisira ba itong libro na to, manonolify kaya nito yung powers ni Imu? At lastly ang huling paraan para matalo itong si Im-sama syempre yung punteriyahin ang totoo niyang katawan. Gaya nga ng sinabi ko kanina tinake over lang ni Imu itong katawan ni Ganku. Meaning once na matalo ni Luffy itong katawan ni Ganku, obviously nakakawala na sa katawan na to yung totoong Im-sama. At ito nga yung tanging paraan para matalo siya ngayong Elbaf arc. Since alam naman natin na yung totoong Imu nasa Merijoa ngayon. Sa part naman ng totoong Imu malamang na sa final war na natin siya makikita muli pagtapos ng arc na to. Nasabi ko nga ang katawan ni Imu yung kailangang matalo dahil nakita naman natin na yung mga nangyayari ngayong kakaiba sa mga Holy Knights or even sa mga Gorosei saklaw lang ng kapangyarihan ni Imu. Meaning to say once na matalo yung may kagagawan kung bakit napakalalakas netong mga Holy Knights at ng mga Gorosei mawawala na rin itong lakas na technically pinahiram lang sa kanila ni Imu gamit itong Devil's Contract niya. Kaya naman safe to say na once na mamatay na si Imu mawawala na rin yung lakas netong mga alagad niya. Sa tingin ko lang naman yan. Anyway, para sa inyo ba? Anong idea nyo sa kung paano matatalo itong possibly na final villain netong One Piece na si Im-sama? Kung may thoughts o idea nga kayo patungkol dito wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang. Peace!